Yari na, Sandro Marcos ginulat ang lahat ng kongresman, mga senador at lahat ng politiko sa bagong batas. Ang batas na siguradong ikakatakot ng lahat ng mga korap opisyal ng gobyerno. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Hindi na niya papayagan ng mga bidder na may kaugnayan sa mga naturang tao na lumahok. Yari na, Sandro Marcos ginulat ang lahat ng kongresman at senador sa bagong batas. Ito na ba ang simula ng pagtatapos ng mga korap? Sa mga nagdaang taon, ilang beses na ba tayo nakakarinig ng pangako laban sa korupsyon? Pero bakit parang paulit-ulit lang ang eksena? Nakawan dito, anomalya doon, resign kuno, tapos wala na. Kaya nang biglang may inilabas na bagong panukala si Ilocos Norte 1st District Representative at Majority Leader Sandro Marcos na pahinto ang lahat. Ang panukalang nagpayanig sa lahat ng mga politikong korap. Ang House Bill 3661 ay hindi ordinaryong panukala kasi hindi lang ito pinapaimbestigahan ang mga opisyal pero ipinagbabawal na rin ang mga kaanak nila hanggang ika-4 na antas ng pagkakamag-kaanak na makapasok sa kahit anong kontrata sa gobyerno. Isipin mo yun, kung mayor ka, hindi pwedeng makipagkontrata ang pinsan mo, ang pamangkin mo, kahit ang bayaw mo. Pero bakit ito mahalaga? Ipinost po mismo ni Kong Sandro, anak ng Pangulong Bongbong, ang kopya House Bill number 3661 sa kanya pong Facebook account na nagsasabi na ang mga kamag-anak ng mga pisan ng pamahalaan hanggang sa ika-4 na civil degree ng consanguinity o affinity na makakakuha ng kontrata sa gobyerno, mahigpit na po itong ipagbabawal. Simple lang pero matindi ang epekto. Government funds are meant to serve the Filipino people, not to enrich relatives, sabi ni Sandro. Kung totoo ngang magiging batas ito, ibig sabihin mababawasan ang palakasan system sa mga bidding at kontrata. Pero hindi lahat natutuwa. May mga bulong-bulungan na maraming opisyal ang kabado. Bakit? Nakalagay pa mismo pangalan ng mga politiko, gobernador, congressman, anak ni ganito, apelyido nila mismo sa mga heavy equipment. Yes. Di ba? Totoo. Ewan ko, hindi na nga sila nanghiya. Paano nangyari? Na kung sila ang nakaupo, sila din yung may-ari ng construction company. Di ba? Ngayon, isa ng malaking kahiyan. Dahil sa nangyari ito ngayon, Nelson, isa na po ito napakalaking kahiyan sa pag-ano. Ito ang takot ng mga korap. Kapag wala ng backdoor deal para sa mga kamag-anak, paano pa sila kikita? Ito ang dahilan kung bakit maraming politiko ang biglang tahimik sa isyong ito. Pero tahimik ba talaga sila o nag-iisip ng paraan para harangin ito? Kung sakaling maipasa ang batas na ito, maaring maiba ang takbo ng pamahalaan. Therefore, posibleng mas bumilis ang mga proyekto dahil wala ng conflict of interest. Pero syempre, hindi mawawala ang mga magtatangkang lusutan ito. At ito ang tanong para sa lahat. Naniniwala ka bang makakabawas ito sa korupsyon? O baka naman magiging papel lang ito na gaya ng ibang batas na natutulog sa Senado? Isa lang ang malinaw, hindi na pwedeng umupo lang at manood. Sa gitna ng usaping batas at korupsyon, may paalala sa atin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang salita na sinasabi sa 2 Korinto 4:6, sapagkat ang Diyos na nagsabing, mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag, ang siyang nagbigay liwanag sa ating mga puso upang makilala natin ang kaliwanagan ng kalulatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Kung ang layunin ng batas ay linisin ang pamahalaan, masigit pa ang layunin ng ating Panginoon Jesus ang linisin ang ating puso, pero hindi ito natatapos sa pag-alam lang ng tama at mali. Therefore, tunay na pagbabago ay magsisimula hindi lang sa Kongreso kundi sa bawat isa sa atin. Hindi lang tayo maasa sa batas ng tao kundi sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoon Jesus mismo ang nagbibigay ng liwanag upang makakita tayo at kumilos ng may katapatan kahit sa gitna ng mundo na puno ng tukso at korupsyon. Kaya ikaw kaibigan, handa ka bang tanggapin ang liwanag ng ating Panginoon Jesucristo at manindigan para sa tama kahit mahirap? Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong liwanag na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Linisin niyo po ang aming puso at aming bayan mula sa kasalanan at korupsyon. Bigyan niyo po kami ng lakas na manindigan para sa katotohanan at gumawa ng tama kahit minsan ito ay mahirap.
Nawa ang iyong kalooban ang siyang manaig sa aming pamahalaan at sa aming buhay, sapagkat magagawa namin ang lahat ng ito sa kalakasan na ibinibigay ng aming Panginoon sa amin. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya ang tanging Panginoon, magpakailanman.